problem. 289. Pabor si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay sa pahayag ng Pangulo na di pa napapanahon na igiit sa China ang hato ng Arbitral Tribunal sa West Philippine Sea. Ngunit paglilinaw niya ay ginagalang pa rin naman ng gobyerno ang desisyon. At asahan na gagamitin ito sa pagtalakay sa ilang maritime issues sa South China Sea. Sang-ayon naman sa Joint Oil Exploration si Senador Gringo Honasan, ang chair ng Senate Committee on National Defense. Anya, magiging daan ito para mabuo ang kumpiyansa ng dalawang bansa sa isa't isa. Binatikos naman ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang pahayag ng Pangulo na isang tabi ang arbitral ruling. Nakakalungkot daw na tila tinatalikuran ng gobyerno ang posisyon ng Pilipinas. Dati nang sinabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na labag sa konstitusyon ang joint exploration na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Impeachable of kung gagawin. Tatlong bagong pangalan ng ibinunyag ni Pangulong Duterte na kasama sa listahan ng umano'y mga sangkot sa droga. Yan ay sina dating Iligan City Representative Vicente Belmonte, dating Iligan City Mayor Lawrence Cruz, at Misamis Oriental Mayor Willie Lim. Hindi naman idinitalye ni Duterte ang kanyang basehan sa pagdawit sa tatlo sa droga. Every page, elected public official. Ako hindi maniwala. Ako, Representative Vicente Belmonte, Mayor Lawrence Cruz, that's an illegal. Mayor Willie Lim, or high profile. Lahat yan. Para sagutin ang aligasyon ni Pangulong Duterte na kabilang siya sa mga opisyal na dawit sa droga, makakapanayan po natin si dating Iligan City Representative Vicente Belmonte. Magandang umaga po. Sir, magandang umaga po sa GMA. Okay, tugon niyo po sa aligasyon ni Pangulong Duterte na sangkot kayo sa droga. Nakita sa narinig ko po sa TV kagabi, nasa kapangyarihan po ni Presidente nga panggitin yung pangalan namin. We respect that. We are one with the President sa programa niya kontra droga, no? Against drugs. We fully support him. But I deny any involvement po sa droga. Never in my life. Maski pa noong ako ng chairman sa dangerous drugs, 3 terms, wala pa akong parente, kamag-anak, tinulungan, drug lord, or drug protector. Hindi po totoo yan, no? So, I am willing, together with the Mayor of Iligan, before si Lawrence Cruz, to submit ourselves for investigation. Okay. Pakiusap lang kay Presidente sana, mabigyan kami ng chance to explain him, at saka we are begging for investigation dahil we believe that this is locally motivated, local motivated ba? Okay, dating congressman kayo sa area na yan, ano? Napansin ng marami na ang sinabi ni Pangulong Duterte may libo-libo daw na pangalan dito sa bago niyang listahan, ano? Pero he singled out only a few of you, 3 of you, ano? Yes, may mga kababayan pa kayo doon sa listahan, ano, na binanggit niya. Why do you think, sir, he singled you out of the thousands that are on this list? I don't know really the reason. Siguro meron implication na meron locally nagmanipulate nga local politicians, no? They want to implicate us drugs. Remember nga ako ko yung inambos 2 years ago. Ang suspect sa pag-ambos sa akin is the mayor now who is in prison but performing his duties as mayor, and some policemen of Iligan City. So, ako, nag-file ako ng candidacy ko for mayor 2015, but I withdrew later because of security reason. Because I cannot protect anymore myself. Why? 17 accused nag-abdo sa akin, only one surrendered, that is the mayor. So, I cannot even protect myself, no? Wala akong seguridad. How can I protect drug lords or a protector of drugs, no?
dahil yung droga, alam natin nga, it must be, meron effort yan ng mayor sa kapulis. So, I left Iligan City, I stayed somewhere in northern Mindanao, sometimes in Manila. So, I categorically deny nga wala akong pakialam. No? Wala akong nagawa about the illegal drugs as accused, as mentioned by the President. Okay. So, I believe nga meron locally motivated ito. Okay, sinasabi nyo na politika lamang po ito, no? But on the other hand, sinasabi nyo rin na sinusuportahan nyo itong kampanya kontra droga ng Pangulo. But Yes. if this involves singling out and accusing people like yourself, no, na sinasabi mo na walang basehan itong sinasabi ng Pangulo at pure politics lang tong ginagawa niya, doesn't that undermine the whole campaign against drugs? Kasi parang you're creating doubt about this list and the names on the list. No, I am just, what I can say is I believe, naniniwala ko nga 99% na narco list being presented, hinaharap, hinahawakan ni Presidente ay tunay po, reliable, accurate, no? But let us not forget na yung 1% siguro baka meron pwedeng margin of errors. So, hindi kasalanan ni Presidente ito. Maybe those who investigated na meron sigurong nangyaring dapat hindi kami kasama ng 1% pero nasali kami. Okay. So, we can only find that through investigation. That's why we are submitting ourselves for investigation para malaman natin yung katotohanan. Yun po ang hinihingi namin. Okay, so ang sinasabi nyo, naniniwala pa rin kayo din sa accuracy ng narco list. 99% sinasabi nyo, malamang ay Yes. totoo. Oo. Pero itong iilan lang po na ipinangalan niya na nasa narco list, ang sinasabi niyo po ay may halong politika ito. I can only speak for So- myself. Ano? Totoo naman yan. Yun ang feeling ko, may halong politika. Dahil yun nga, paano ko makaprotect? Nga, I'm not a congressman anymore. Noong congressman ako, pwede ba yung sindikato? Pwede ba yung drugs? Nga, hindi sa'yo ang pulis, hindi sa'yo ang mayor? Hindi lang sa'yo. Kontra ko, sila ang accused, ang boss sa akin. So paano ako makaprotect sa mga drug lords kung ang sarili ko mismo ay cannot protect? Yun ang punto ko po. Dapat investigahin natin. Okay, so alam nyo na may malaking problema sa droga sa inyong bayan, sa Iligan, ano? Which is a fairly large city sa northern Mindanao. Ano bang nalalaman nyo tungkol sa industriya ng droga sa inyo? Meron ba talagang sangkot ng mga politiko? Meron talaga. Politics, I don't know. Maybe sa barangay level, marami, no? Ako naging chairman for 2 terms, no? Marami kong mga batas nga ginawa. They are all approved. In fact, sa wiretapping law, approved sa Congress. Senate lang ang wala, no? Yung death penalty sa mga drug, meron kami ni Rocos Rodriguez House Bill. Yung mga dayuan, nga kung anong ipataw sa kanilang countries of origin, yun ang gamitin dito. In fact, sa Iligan City, in 2010, yung pag-upo ko po nga chairman sa Committee on Dangerous Drugs sa Kongreso, inimbita ko yung PDEA to put an office there, satellite. I provided them yung mga safe house, lahat. Marami sila nahuhuli. Sad to say, marami rin na-dismiss sa korte. That's why nga we are moving heaven and earth. Nag-appeal kami sa DOJ through the PDEA, sa Supreme Court para sana balik na rin yung mga decision. Pero sayang, no? Yung effort ng PDEA, effort ng police sa una, was wasted because of that mga pag-ano. So ang sinasabi niyo, sir, anti-drug. Yeah, so sinasabi nyo sa halip na nagpo-protect kayo ng mga drug lords, talagang kasama kayo sa kampanya kontra droga. Ay lumabas kayo sa balita in 2014, no, dating Congressman Belmonte. Your party was as ambushed and then may namatayan kayo ng mga security and driver. Yes, tatlo po. Was this drug related sa tingin nyo, itong ambush sa inyo? Hindi, politically motivated. Yung drug-related only came out after election because the mayor-elect telling the people already nga something will happen to me. They will file a list consisting of the mayor and the former congressman as drug lords of Iligan. Public knowledge yan sa Iligan, no? Naririnig natin yan sa una. So, aware na kami, oo. At yung kalaban nyo ay nasa piita na ngayon, is in jail now.
is in jail but he is functioning as the mayor. Ewan ko kung bakit nagkaganon. He signed documents. Ito si Mayor Regencia. He received salary, he signs contract. Siya pa rin ang mayor po for the past 1.5 years. Bawal po yun sana, pero ewan ko bakit nagkaganon. No? Panahon pa ni Presidente Aquino, gano'n siya. Hanggang ngayon, gano'n pa rin siya. So the DLG is doing nothing. No? Meron ng court order, no? Supreme Court, to transfer the trial sa Manila, Quezon City, no? RT 77. Then meron order rin sa Supreme Court to transfer the detention of Mayor Regencia, pero hindi niya pinagbigyan yon, no? Hindi niya sinusunod yon Supreme Court ruling. Yun ang nangyari po sa bayan namin. Okay, sinasabi nyo, politika lang to, no? Yung pagpapangalan sa inyo dito sa narco list. Anong partido ninyo sa politika, sir? Liberal po ako. Liberal Party. And then sa huling eleksyon, kanino kayo pumanig o bumoto? Liberal pa rin, although I did not run, no? Because I withdrew my candidacy because of security reason. So would you say, kasi sinasabi nyo nga, politika lang ito, would you say na tinatarget din kayo dahil kayo ay miyembro ng Liberal Party? No. What I mean is, the president has nothing to do with this. The president was fed with fabricated information by my political opponents locally. So, yun ang nangyari, no? Siyempre, si Presidente, chances are, maniwala siya sa police, maniwala siya sa mayor, dahil sila man ang involved sa droga. Besides, I'm not already as a congressman. So, saan makamaniniwala? Doon sa mga police, saka sa mayor sa locality. So, what they did, sa akin lang ito, they included my name nga hindi naman kami involved ni Mayor Cruz sa droga. Yun ang punto ko. The president has nothing to do. Hindi siya nagmamulitika. Ang nagmamulitika, yung local. That's why I mentioned earlier, local politics po. Okay, just out of curiosity, are you related, sir, to the Belmontes here in Quezon City? Yes, I am a distant relative of them. Kaya nga nahiya ko sa kapwa kong congressman, sa pamilya ko. Nakita naman yung integrity sa mga Belmonte nga congressman. We are related. We are all from Santa Ilocosur, no? Originally. Pero doon ako sa Iligan nag-reside because doon tayo nakanegosyo, doon tayo nakaasawa ba. Okay, and then finally, paano nyo ipapaliwanag itong sitwasyon ninyo? And then paano nyo dedepensahan ang pangalan ninyo? Of course, pupuntahan ko namin Presidente, iparating namin yung totoo. Then we will submit ourselves for investigation kung sino man yung mag-imbestiga, and we believe that in the future we will be vindicated. Never in my life na involved ko sa droga. Okay. Marami na rin ko ginawa kontra sa droga. So yun lang po ang plano namin sa ngayon. Okay. So takot at hiya ang naramdaman ko. Takot baka mamaya mayroon mag-take advantage. I'm not saying na yung police, no? Hindi. Marami pa rin sa politics, marami tayong kontra eh. Yung at large pa yung 17 nga nagambos sa akin, no? So I'm not telling na sila, but they can take advantage of it. Kaya dahil ako ang chairman for 2 congresses, 2 terms, tapos dito ang mangyari. So kailangan talaga nga magpa-imbestiga kami. Okay, maraming salamat sa inyong panahon. Dating Congressman from Iligan City, Vicente Belmonte. Salamat po din. At sa puntong ito, makakapanayam naman natin sa linya ng telepono, isa sa mga pinangalanan ni Pangulong Duterte na sangkot umano sa droga, si Lawrence Cruz, ang dating alkalde ng Iligan City at dati ring naging kinatawan ng naturang lungsod. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po. Magandang umaga po. Sir, reaksyon niyo po sa pagkakapangalan po sa inyo ni Pangulong Duterte bilang sangkot daw umano sa droga. Yes, at the outset po, may I say that suportado naman namin ang kampanya ni Presidente Duterte against nitong droga. Ito ay isang menace to society na talagang dapat tapusin na, no? And we appreciate what he is doing. Ang problema lang po, sana naman po yung mga nasa listahan ng mga pangalan, yung totoong mga dawit talaga sa droga, may kinalaman talaga sa droga. Sa akin naman po, in my 9 years as city mayor, I retired in 2013. In my 3 years as vice mayor, in my 12 years as city councilor, sa Kabataang Barangay pa po ako nanggaling noon, 3 taon. Never po akong na-involved sa drugs. No? I have never ever been involved in drugs in all my life. Kaya po talagang nakakalungkot kung bakit tumalabas itong mga listahan na to.
wala talagang kabasi-base, no? In fact, I called upon our city director ng Philippine National Police ng Iligan City, and I even told him, are you the one who submitted this list to the president? Sabi ko, mahiya ka naman, alam mo walang katotohanan to. Opo. You know, ma'am, he publicly stated, no, in public over the radio, Opo. na wala siyang kinalaman, wala siyang isinabmit na pangalan ko doon sa listahan ng presidente. So paano po Tapos kayo nadawit dito, sir? May continue, ma'am, no? Apo, Tapos sorry po. nag-inquire pa rin po ako sa PIDEA. Wala rin doon yung pangalan ko sa PIDEA. So, nagtataka ako, ma'am, kung anong source nang gagaling itong mga lumalanding nakikita doon sa listahan ng presidente, no? I would tend to agree with our good congressman Vicente Belmonte, no? Magkakasama kami sa Liberal Party. Siya yung congressman ko dati, ako yung mayor, nung tumakbo kami noong 2010, wala, siguro local politics, no? He must be somebody who has access to the list of the president, pwedeng mapasulat yung mapalagay yung pangalan namin doon, siguro ngising aso siya ngayon. Alam niya talagang walang katotohanan to. We are willing to be investigated. The president can send his men to Iligan City, go around, investigate, ask questions. Talagang wala kaming kinalaman talaga kung anong meron sa droga sa Iligan City. And by the way, ma'am, no, Iligan City in my years as mayor for 9 years, I hold my regular Peace and Order Council meetings, and we take up the drug situation in Iligan. Ang Iligan kasi is transit point lang ng mga drugs, no? Karamihan are the drug users, pero yung mga pinoproduce na identify namin nanggagaling dun sa ibang lugar, sa Lanao del Sur, sa Marawi, sa Misamis Occidental, but never in Iligan. Walang production sa Iligan, no? Opo. Users ang using drug use ang naging problema sa Iligan noon, and we have been addressing it. Opo. Merong mga periodic raids ang PIDEA in coordination with the Philippine National Police, and maraming mga kaso sa korte. So I did my part before as mayor. So never ako naging involved sa drugs, whether as drug lord, drug Opo. protector, drug pusher, drug user, name it. Wala. Opo. I have never received contribution, itong mga political contributions, campaign contributions, from drug money whatsoever. Wala. Okay, sir. So, ma'am, this is a total manufactured thing na nandun kami sa listahan ng presidente. Yes, sir. But let me state it, we don't blame the president. Somebody has manipulated this thing to happen, and the president, in his passion to have this, to wage this war against drugs, has just mentioned some names in that list. It's just unfortunate na yung nabasa niya ng mga pangalan, as far as I am concerned, and I believe as far as Congressman Vicente Belmonte is concerned, I believe that is not, as far as those are concerned, hindi yun totoo. Okay, No? So, sir, you mentioned local politics. Sino po ang tinutukoy ninyong politiko who is behind this? well, ma'am, I cannot be making, we're just suspecting, no? Wala pa naman talaga kaming solid evidence. Hindi kami ganun na klase na kapag hindi rin solid ang evidence namin, basta-basta na lang kaming magbanggit ng pangalan. Pero yun ang most probable explanation, no? Kasi talagang wala kaming kinalaman sa drugs. I mean, maraming mga issues siguro going on sa local politics. But never, you ask anybody in Iligan City that for 9 years, kahit na medyo mainit ang politika sa Iligan, grabe yung mga siraan sa radyo, grabe yung... But never yung drugs na nagiging issue sa akin kahit one. Opo. Never ang drugs naging issue kay Congressman Belmonte, even one. No? Opo. Wala. This is something new. This is something na ngayon na lang sumusulpot. No? So talagang talagang very, very unfortunate. Sir, sa palagay niyo po ba may kinalaman dito sa inyong pagkakadawit yung inyong pagiging miyembro ng Liberal Party?
Well, ma'am, I cannot be making any statement towards that. No, I don't know if yung mga ibang nadadawit din are members of the Liberal Party, but ayoko na lang muna mag-comment dyan. No? But this is one thing that I can say, that somebody probably in our city na siguro may galit sa amin, politika man o ano, may motibo, has been very successful in having our names placed there in the list of the president, even though it is not true. It is a total lie. It is baseless. Talagang thorough from the tip of my hair to the tip of my toenail. Walang katotohanan, ni katiting na katotohanan niyang aligasyon sa droga. Walang-wala talaga, ma'am. Okay. Never. So if siguro kanina medyo narinig ko si Congressman Belmonte, na banggit niya na may takot, may hiya. Ma'am, sa hiya, ma'am, grabe, parang hiyang-hiya ako. We've been protecting our name in Iligan. I belong to the Liuch clan, a very big family, the Actub family in Iligan. Nakakahiya. Pinoprotekto yung pangalan natin, tapos biglang maging ganun na lang. No? Pero kung sa takot, ma'am, hindi ako natatakot, no? Even though siguro threatened na yung life ko ngayon, pwede na akong patayin anytime, but I'm not afraid because this is not true. And I will do everything to clear our names. And once our names are cleared, ma'am, I will discover kung sino itong taong nag-invento ng pangalan namin na mailagay dyan sa listahan. And we will do everything within legal means that he will be punished for this. Kasi talagang grabe na devoid of truth itong mga sinabi talaga, ma'am. Wala talagang katotohanan. Kaya ako ay galit na galit, ma'am, talaga. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Ginoong Lawrence Cruz, ang dating alkalde ng Iligan at dati ring naging kinatawan ng lungsod. Salamat, sir, sa inyong panahon. Thank you very much, ma'am. Samantala, sinisika pa rin naming makuna ng reaksyon si Misamis Oriental Mayor Welly Lim, na kabilang din sa pinangalanan ni Pangulong Duterte na sangkot umano sa droga. Susunod. Sa Berlin, Germany, Christmas night market inararo ng truck, siyam patay. At Russian ambassador to Turkey patay matapos barilin ng isang pulis sa gitna ng kanyang talumpati. Abangan yan sa pagbabalik ng News to Go.
Sa Berlin, Germany, siyam ang patay matapos araruhin ng isang truck ang Christmas night market. Limampu ang nasugatan sa insidente na nangyari sa oras kung kailan may pinakamaraming namimili sa naturang Christmas market. Ayon sa Interior Secretary at Interior Minister ng Berlin, hindi pa rin malinaw sa ngayon kung aksidente ba o sinadya ang insidente. Marami rin kasing nakapansin na kahalintulad nito ang pag-atake noong Hulyo sa Nice, France, kung saan halos 100 tao ang namatay, na inako naman ng teroristang grupong ISIS. Nasa kustudiya na ng pulis ang driver ng truck at kasulukuyang iniimbestigahan. Iginiit ni Pangulong Duterte na nais pa rin niyang makaharap si United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial Summary and Arbitrary Executions na si Agnes Callamard. Basta't sa harap ng publiko ito gagawin. Nais din daw itanong ni Duterte kung saan kinuha ang aniyay basura niyang ulat na nagsasabing talamak ang extrajudicial killings sa bansa. Matatandaang tinanggihan ni Callamard ang mga kondisyon ni Duterte kaugnay sa investigasyon dahil labag ito sa patakaran ng UN. Nais kasi ng gobyerno na makipagdebate si Callamard at manumpa bago sagutin ang mga katanungan ni Duterte. Samantala, muli namang binanata ng Pangulo ang Amerika na aniyay minamaliit ang malaking problema ng Pilipinas pagdating sa droga. Hindi rin daw maituturing na genocide ang pagkakapatay sa mga drug suspect sa mga police operation. Every time they talk about tong human rights, they always connect it to the statement that, ayun, kansilado kayo. Kaya ako galit. You know, you are trivializing the 4 million problem of this country. And this rapporteur, we threatening to come here, come. And said, she wants a one-on-one meeting. No. You do it in public, I will do it in public. I'll tell you where your garbage comes from. Hawak na ng Department of Justice ang ilang statement of account ni Senadora Laila De Lima na ibinigay na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ngunit ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kulang pa ang ibinigay ng AMLC dahil hindi pa kasama rito ang impormasyon kung saan nagmula ang mga bank deposit. Pag-aaralan pa rin ang mga isinumpiting dokumento bago siya magbigay ng komento. Bukod kay De Lima, ibinigay rin ng AMLC ang ilang pang summary ng financial transactions ng mga personalidad na sangkot umano sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Inabot din ng mahigit 1 buwan bago na ibigay ng council ang naturang mga dokumento. Simula noong sitahin sila ni Pangulong Rodrigo Duterte at noong muntik ipag-utos ni Aguirre sa NBI na ireklamo na ng obstruction of justice ang council. Yung mga study, yung mga pagkoconnect ng mga accounts to another account, doon sa depositor, will come later. I don't know how long later. Hinamon ng isang koalisyon si Senadora Laila De Lima na umuwi at harapin ang mga reklamong inihain sa kanya sa DOJ. Tinawag na Coalition Against Illegal Drugs ang grupong ito na binubuo ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, Citizens Crime Watch, United Filipino Seafarers at Conform Federalism. Kabilang sa koalisyong ito si Solicitor General Jose Calida na binansagan pang public enemy number 1 si De Lima. Sa isang pahayag, sinabi ni De Lima na ayaw na niyang patulan ang mga sinabi ni Calida at ang pagbuo ng koalisyon. Bahagi raw ito ng kabaliwan ng aniyay evil forces na kontra sa kanya. Bukas na isasagawa ang ikalawang preliminary investigation sa mga reklamo laban kay De Lima sa DOJ. Mamayang gabi, inaasahang babalik sa bansa si De Lima matapos tumanggap ng parangal sa Amerika at magsalita sa isang conference sa Germany. Sa ikalawang pagkakataon ngayong buwan, muling nagtaas ng presyo ang mga produktong petrolyo. 70 sentimo kada litro ang taas presyo sa diesel ng mga kumpanyang Phoenix, PTT Philippines,
Total at Uni Oil, habang 40 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Ganito rin ang dagdag sa diesel at gasolina ng mga kumpanyang Flying V, Petron, Sea Oil at Shell. 65 sentimo naman ang patong sa kada litro ng kerosene. Ang taas presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng paggalaw ng halaga ng langis sa pandaigdigang merkado. Sinimulan ng ilabas ng Land Transportation Office dito sa National Capital Region ang mga na-backlog na license card sa kanila. Ayon sa direktor ng LTO NCR, aabot sa 70,000 ang kanilang backlog sa paglalabas ng lisensya sa mga driver sa Kamaynilaan. Nasa 3 milyon naman ang backlog ng LTO sa license card sa buong bansa. Sa Pebrero naman ang susunod na taon, target tapusin ang pamimigay ng mga ito. Matatanda ang nag-ugat ang backlog sa mga license card dahil sa inilabas ng TRO laban sa supplier nito. Maaring ibalik ng China ang nakumpiskang underwater drone ng Amerika sa South China Sea. Ayon sa Foreign Minister ng China, patuloy silang nag-uusap kaugnay rito matapos maghain ng Amerika ng diplomatic protest. Posible naman daw isagawa ang pagsasauli sa Panatag Shoal. Nakumpiska ang drone noong 1 linggo matapos nitong magsagawa ng survey sa South China Sea. I am ready! GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Maaliwalas po ang umaga ngayon dito sa Metro Manila pero asahan pong magiging maulap at may tsansa ng mahina at panandaliang ulan. Buong araw pong uulanin ng Cagayan Valley Region, Cordillera at lalawigan ng Palawan. Mas makakaasa naman ng mababang tsansa ng ulan ang ilan pang panig ng Luzon. Maulap at makakaranas din po ng ulan o kaya local thunderstorm ang Visayas. Sa Mindanao naman mga kapuso, pinakaapektado po ng ulan ang Caraga Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Mga kapuso, patuloy pong binabantayan ng Japan Meteorological Agency ang isang low-pressure area sa Pacific Ocean. Sa wind forecast ng Metra Weather, nananatili ang tsansa ng nasabing low-pressure area na pumasok po sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Huwebes. Posible pong kumilos ito palapit sa Visayas at Mindanao bago magpasko. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Susunod, pulis sa San Pedro, Laguna na namaril at pumatay ng isang lalaking nagwala umano sa bangko. Nahaharap sa reklamong murder. Yan ang iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.
Halos doble ang pamasahe kumpara sa ordinaryong bus ang inulunsad na bagong point-to-point bus service route ng gobyerno na biyaheng Alabang-Shaw Boulevard at pabalik. Ngunit sulit naman daw ito. May news to go si Bernadette Reyes. Bernadette. Hawi nilunsad ngayong araw ng DOTR at ng LTFRB ang point-to-point route mula sa Alabang papunta dito sa Shaw Boulevard at mula naman dito sa Shaw Boulevard papunta ng Alabang. Layon na dito na maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko dito sa Metro Manila. Ang rutang Alabang to Shaw Boulevard at Shaw Boulevard to Alabang ay sisingil na 80 pesos na pamasahe kada pasahero. May kamahalan daw ito kumpara sa regular bus na 46 pesos ang pamasahe sa parehong ruta pero mas komportable naman ang P2P bus. Malinis, may TV, may CCTV at may Wi-Fi pa. Alas 6 na umaga ang simula ng biyahe mula sa Alabang. Aalis ang bus kada 30 minuto hanggang alas 8 ng gabi. Mula naman dito sa Shaw Boulevard, magsisimula ang biyahe simula 7:15 ng umaga. Aalis kada 30 minuto hanggang alas 9 ng gabi. Ayon kay DOTR Secretary Art Tugade, sa tingin niya, malaki ang natutulong ng P2P buses para mapagaan ang sitwasyon ng trapiko. Maganda rin daw ang polisiya ng nose-in, nose-out policy na pinapatupad ngayon sa EDSA para makatulong sa pagbuti ng sitwasyon ng trapiko. Pero sa tingin ng kalihim, malaki pa rin ang matutulong kung mabibigyan ng emergency powers ang Pangulo. Hiling ni Tugade, sana raw maliwanagan ang mga tao sa Kongreso sa maidudulot nito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag natin kay Secretary Tugade. At the end of the day, kailangan natin yun eh. Sana lang maliwanagan ang mga kapulungan sa Kongreso na maintindihan nila yung bandang. Pero at the end of the day, decision nila yun. Kumpara naman sa hassle tsaka sa oras na ibabiyahe nyo, mas okay po yung point-to-point kasi usually kapag compared po sa amin, from Cavite pa po kami nauwi, mas okay talaga point-to-point. At least kumbaga, iibabiyahe po namin na hassle. Kasi pag sa Ayala kasi sobrang siksikan talaga doon. Hawi, kanina ay umalis tayo pasado alas 8 ng umaga mula sa Alabang at patungo dito sa Shaw Boulevard ay tumagal lamang ng 32 minuto ang biyahe. Hawi? Okay, Bernadette, nagtataka lang ako bakit Shaw Boulevard. Meron na bang biyahe na patungong Cubao, halimbawa? Oo. Hawi, ito kasing Alabang, papunta dito sa Shaw Boulevard na ruta, ay isa sa mga prangkisa na ipinagkaloob nga ng DOTR doon sa mga nag-a-apply. Nakita nila na strategic daw yung location dito dahil marami nga naman ng mga nagtatrabaho mula sa South ang pumupunta dito sa Ortigas para sa kanilang kabuhayan. Ngayon, yung iba pa mga ruta ay meron para mga magbubukas, depende na lamang doon sa ia-apply ng mga bus companies at aaprubahan naman ng DOTR. Hawi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sinampahan na ng reklamong murder ang pulis na namaril at nakapatay sa isang lalaking nagwala umano sa isang bangko sa San Pedro, Laguna. Kusang sumuko si PO3 Reynaldo Dizon matapos ang insidente pero paliwanag niya, ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. Haharapin daw niya ang reklamo base sa sinumpaang salaysay ng head security ng bangko. Nitong Sabado, nagwala at naging bayolente umano ang biktimang si Sharif Amotanding na nais pumasok sa bangko. Humingi sila ng tulong kay Dizon na napadaan lang noong mga oras na iyon. Sa isang viral video, makikita si Dizon na hinatak ang biktima palabas at maya-maya biglang pinagbabaril. 3 tama ng baril sa dibdib ang ikinasawi ni Amotanding. Paliwanag ng kinakasama niyang si Amera, depressed lang si Amotanding kaya ito'y nag-amok. Nakakulong naman si Amera matapos makitaan umano ng droga sa kanilang tinutuluyan. Susunod, higanteng sperm whale na napadpad sa dalampasigan ng Davao del Norte namatay dahil sa kinaing basura. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.
Sususpindihin muna ng Interagency Council on Traffic o ICAT ang number coding scheme sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Simula sa ika-22 ng Disyembre o sa Huwebes, wala ng number coding para sa mga provincial buses simula 1:00 ng hapon. Suspindido na rin ang number coding sa mga pribadong sasakyan at provincial buses sa araw naman ng Biyernes o sa December 23. Yan ay bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga uuwi sa probinsya sa Kapaskuhan. Wala na rin number coding sa December 26 na idineklarang special non-working holiday. Kasama rin dyan ang December 29, Huwebes at December 30, Biyernes na Rizal Day. Mahigit isang linggo bago ang pagsalubong sa 2017, ipinakita ng mga otoridad ang pinsalang maaaring idulot ng mga iligal at malalakas na paputok. May news to go si Marisol Abduraman. Marisol. Kara, ipinakita nga ng PNP Firearms and Explosives Office at ng Police Community Relations Group kung gaano kalalakas ang mga iligal na paputok na kanilang nakumpiska. Gusto kasi nilang ipakita sa publiko kung gaano kadelikado ang mga ito. Plapla, Goodbye Philippines at Aldab. Ilan lamang ito sa mga iligal na paputok na ipinakita ng PNP kanina. Hindi na raw bago ang mga ito pero patuloy pa rin daw na tinatangkilik ng ilan nating kababayan. At kanina, ipinakita ng PNP ang mga malalakas na mga paputok na mga bagong gawa daw ngayong taon. Gaya na lamang nito na malahiganting 5-star na kung tawagin nila ay special. Ayon sa FEO, low explosives lang kung ituring ang mga ito pero mapaminsala kung tutusin. Sa katunayan, nakamamatay pa raw ang mga ito kung malakas ang impact. Kaya para makita kung gaano kalakas, idinemo ito ng PNP gamit ang iba't ibang materyales gaya na lamang ng kahoy, papel, hollow blocks at yero. Alam mo, Kara, sa lakas ng pagsabog, ramdam na ramdam natin ito kahit mahigit 10 meters ang layo natin mula doon sa mga pinasabog na paputok na yan. Nag-alarm pa nga mga sasakyan na nasa paligid kahit yung medyo may kalayuan na nga sa lugar. Ang low explosive kasi, para lumakas ang putok, kailangan may balot siyang mahigpit. Kailangan kinokompress siya. Kasi para yung pressure niya, pagka pumutok na siya, i-hold nung balot hanggang sa hindi na makaya nung pinaka-cover niya, sasabog na siya. Tanggal ang kuko niya, tapos nagkaroon ng burning effect, ayan o. Tapos na medyo na naglusag yung laman niya. Ayan, nagkaroon ng burning effect kung mapapansin niyo yung itim. And then yun nga, tanggal ang kuko. No? Tapos sa mga materials naman, makita nyo, nabasag yung hollow blocks. UP yung natin, UP yung yero natin, and then yung mga kahoy na wala, natanggal. So, meaning, kahit nakatago ka sa kahoy, sa yero, hindi ka pa rin safe. Maidagdag ko lang, Kara, yung pata na ginamit, yung patang ng baboy na ginamit, yung iba nga kanina parang naging giniling na sa lakas ng impact. Samantala, sinabi rin sa atin ni PCRG Director Gilbert Cruz na tuloy-tuloy naman daw ang kanilang crackdown doon sa mga iligal na paputok. Gayunman, patuloy pa rin ang kanilang paalaala sa ating mga kababayan na wag nang bumili, wag tangkilikin ang mga iligal na paputok. Kung hindi raw talaga mapigilan, yung mga illegal na lamang daw ang gamitin. Pero makabubuti pa rin daw na umiwas na lamang para lalong maging ligtas daw ang pagsalubong sa bagong taon. Kara. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Sa Ankara, Turkey, patay ang Russian ambassador to Turkey matapos barilin ng isang off-duty police officer. Nangyari ang pamamaril kahapon habang nagtatalumpati si Ambassador Andrei Karlov sa isang art gallery. Sa gitna ng krimen, isinigaw ng namaril na pulis ang mga katagang "Don't forget Aleppo" at "Allahu Akbar." Ang Aleppo ay isang lungsod sa Syria kung saan may matinding gulo ngayon. Ang Allahu Akbar naman ay isang Islamic phrase na ang ibig sabihin ay God is greatest. Kinundena ng mga lider sa iba't ibang panig ng bansa ang nasabing pamamaril. Ayon kay Turkish President Tayyip Erdogan, nag-usap na sila ni Russian President Vladimir Putin at pareho raw sila ng pananaw na ang pamamaril na ito ay isang provocation o paraan para sirain ang dalawang bansa. Simula sa Biyernes, ipatutupad na ang 20% diskwento at VAT exemption
ng mga persons with disabilities para sa ilang produkto at serbisyo. May news to go si Ivan Mayrina. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tinatayang mahigit 1 milyon ang bilang ng persons with disability o PWD sa bansa. Isa na rito si Romeo, 58 taong gulang at isang bulag. Ang pagmamasahe ang pinagkukunan niya ng ikabubuhay para sa 2 anak at asawa. Ang masaklap, walang permanenteng lugar kung saan nagmamasahe si Romeo. Minsan, pag mahina, talagang wala. Nagtsatsaga, babalik. Makikipagsapalaran na naman sa kinabukasan. Malaking tulong nga raw sa kanya mga diskwento para sa mga PWD na gaya niya para matustusan ang pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. At ngayong buwan, kasabay ng paggunita sa International Day of Persons with Disability, mas mabibigyan pansin ang mga isyong kinakaharap ng mga may kapansanan sa pag-aproba ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act 10754. Marami silang gastos na hindi nakikita ng mga o hindi nararamdaman ng mga pangkaraniwang mamamayan. Doon lang sa gastos, doon sa mga may wheelchair, for instance, doon sa mga may sakit na autism, may umiinom ng gamot yon, umaabot ng libo-libo yon. So malaking bagay siguro itong isang tulong ng ating pamahalaan. Binibigyan ng batas na ito ang may mga kapansanan ng mas maraming pribilehiyo. Itong Republic Act 10754, ito po yung nagbibigay ng exemption o hindi na babayaran ng mga may kapansanan, hindi na po babayaran yung value-added tax na 12% dun sa mga ibang importanteng goods and services o serbisyo. Ngayong December 23, isang araw bago Noche Buena, magiging epektibo ang nasabing batas. Ayon sa magkaibigang Louie at Arnold ng Persons with Disability Affairs Office Quezon City, isang aginaldong araw ito ngayong Kapaskuhan para sa PWD community. Matagal na namin inaasam to yung 12% na exemption na ano ba? Tamang-tama na December na signan siya yung ating IRR, so implementable na siya. Magandang araw ang intensyon ng RA 10754 pero hangad nila na sana'y maipatupad ito ng maayos. Ang inaasam na benepisyo, huwag nga raw sana maging perwisyo. Sana nga raw ay mabantayan ng mga establishmento na sa ganon, hindi maabuso ang mga kagaya nila. Ivan Mayrina, GMA News. Sandamakmak na basura nakuha mula sa tiyan ng sperm whale na natagpuang patay sa dalampasigan ng Barangay Miranda, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Mga plastic, lambat, kahoy at matatalas na fishing hooks ang nakuha ng mga nagsagawa ng necropsy sa balyena. Ayon sa mga eksperto, hindi natunawan at tuluyang naimpeksyon ng sperm whale kaya't nanghina ito at namatay. Itinuturing na ng International Union for Conservation of Nature na vulnerable o nanganganib ng maubos ang mga sperm whale. Kaya Kara, dapat lagi nating iniisip no, yung mga tinatapon lang sa dagat. Yun nga pwede mangyari, kinakain nyo ng mga mammals ng karagatan. Hindi lang sperm whale, hindi lang yung mga malalaking mammals na ito. Ang isa sa mga pinaka-vulnerable, pawikan. Oo. May ginawa na akong documentary kung saan may mga nakuhang pawikan na namatay. Tapos pag binuksan, ang nasa loob, basura, straw, yung straw ng plastic straw nandoon. Kasi pag sumasakay tayo ng barko, siguro napapansin ng marami na... ano rin naman yan pwedeng itapon yung basura. Exactly. Pag tinatapon sa dagat, parang nawawala na lang. Pero may kinalalagyan po itong basurang ito at mga kapuso, ang kinalalagyan nito sadly ay yung ilan sa ating mga vulnerable species katulad ng mga balyena, mga pawikan at iba pang mga likas yaman. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang ating pagbabantay para sa kinabukasan ng Pilipinas. Naway palagi po nating isabuhay ang mga katagang dapat tama para sa bayan. Para sa ibang balita, bisitahin ang aming Facebook page at i-follow ang aming official Twitter account. Maaari nyo rin kaming mapanood abroad sa pamamagitan ng GMA News TV International. Samahan nyo ulit kami bukas alas 9 ng umaga. Ako po si Howie Severino. At ako po si Cara David. Naghahatid ng News to Go.